Magandang araw kaibigan. Napapansin mo ba na madali magsabi na may pananampalataya tayo sa Diyos kapag may nakita kang malinaw na pag-asa? O kaya alam mo na sinagot ka na ni Lord sa pinanalangin mo. So syempre, ang daling sabihin na meron akong faith. Madali magsabi na may faith tayo kapag okay ang kalusugan natin, o okay yung ating health, kapag maayos ang family. Pero paano kapag hindi na natin nakikita o hindi pa natin nakikita yung future? Paano kapag yung prayer mo hindi pa sinasagot sa paraan na gusto mo? Paano kapag parang may calling si Lord pero hindi mo alam kung paano magsisimula? Paano kapag may decision kang kailangang gawin pero takot kang magkamali? Paano kapag parang imposible na ang sitwasyon mo sa iyong marriage, sa anak mo, sa work mo, sa ministry, sa health, o sa sarili mong spiritual life? Pero alam mo, sa mga ganitong sitwasyon, mas madalas binubuo ng Diyos yung faith natin. Kaya nga nagpapatuloy tayo sa ating series na Under Construction. Ang ibig sabihin, tuloy-tuloy tayong aayusin ng Diyos upang tayo ay maging Christ-like. At isa sa gusto niyang lumago sa atin ay yung ating pananampalataya. Kaya ang topic natin ngayon ay Let God build your faith. Hindi ito message para sabihin sa iyo na lakasan mo lang yung loob mo, kaya mo yan. No. Hindi ito message para iparamdam sa iyo na masama kang Christian kapag may takot ka o may tanong ka. No. Kundi ito ay paalala na may Diyos na faithful kahit may pagkakataon na hindi malinaw yung future natin. Paalala ito na siya pa rin ang Diyos na makapangyarihan at may control ng lahat ng bagay. Kaya tapusin mo, mensahe na ito kaibigan, kasi baka yung season na akala mong dinidelay ka lang ni Lord, yun pala yung ginagamit niya to build your faith. Baka yung situation na akala mong imposible, ginagamit pala ni Lord para ipakilala ang kanyang kapangyarihan at katapatan sa iyo. At baka yung bagay na hindi mo makontrol, ginagamit din pala ni Lord para turuan kang mas lalong lumapit sa kanya. Magandang araw mga ka-Watchi. Praise God at nagkita-kita na naman tayo. May good news ako. Every Sunday 6 p.m. na po ang ating bagong upload simula ngayon sa halip ng Monday. Ginawa natin ito dahil napakaraming online mission groups na nagmi-meet ng Sunday at Monday morning ang gumagamit ng videos natin para sa kanilang discussion. So para mas maaga ninyong magamit, Sunday na tayo. Sa mga bago pa lang dito, ako po si Kuya Mike. Ang calling ko ay i-share ang salita ng Diyos sa paraang simple lang at madaling maintindihan. At kung hindi ka pa member ng isang online mission group, makinig ka kapatid. Kung gusto mong gumawa ng difference sa buhay ng iba, kung mahal mo ang Panginoon at gusto mong maging bahagi ng kanyang gawain na hanapin ang mga nawawala at gawin silang alagad, now is the time to join our mission group. Dito tutulungan ka naming makilala ang Panginoon ng mas malalim o intimately. I-equip ka namin sa paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita at pagdi-disciple. Kung ito ang tinitibok ng puso mo na sumunod sa panawagan ng Diyos sa atin, mag-type ka lang ng join sa comment section o kaya naman ay i-message nyo kami. So, paano natin papalaguin ang ating pananampalataya? Una, believe what you cannot yet see. Pangalawa, obey even when the road is unclear. At pangatlo, live for the better promise. So, pag-usapan natin yung una. Believe what you cannot yet see. Sabi sa Hebrews 11, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya
siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamagitan nito ay nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Mga kaibigan, pansinin natin, ang unang phrase, ang pananampalataya ay katiyakan. Hindi sinabi ang pananampalataya ay baka sakali o nagbabaka sakali. Hindi sinabi ang pananampalataya ay positive thinking. Hindi sinabi ang pananampalataya ay malakas na emotion. No, ang sabi, katiyakan. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay may assurance, may confidence na mangyayari talaga ang sinabi ng Diyos. Kaya lang, ang tanong, saan nanggagaling ang katiyakan na ito? Hindi ito nanggagaling sa lakas ng feelings natin. Bakit? Kasi may araw na malakas ang loob mo. Tama ba? Pero may araw na mahina naman ang loob mo. May araw na inspired ka. May araw naman na pagod ka. May araw na parang ready kang lumaban sa buhay. May araw naman na parang gusto mo na lang tumigil. Kaya nga, kung ang faith mo ay nanggagaling sa feelings mo, kaibigan, babagsak ka kapag nagbago ang feelings mo. Kaya nga, tanda mo ito, kaibigan. Ang katiyakan ng faith mo ay nanggagaling lamang sa character ng Diyos. Doon ka naka-anchor sa kung ano ang character niya. Ito ang pinaghuhugutan mo ng confidence at assurance na mangyayari ang sinabi niya kasi yun ang character niya. Siya ay mabuti, siya ay tapat at mapagmahal. Hindi siya nagsisinungaling, hindi siya nagbabago at lalong hindi siya nalilate. Hindi siya nawawala sa gitna ng construction season mo. Kaya kahit anong sabihin niya, makakaasa tayo na mangyayari yun. Kaibigan, ang believe what you cannot yet see ay hindi ibig sabihin nito na maniniwala ka na lang basta-basta na walang basihan. Hindi. Meron kang basihan. Hindi ito blind faith. Alam mo kung sino ang Diyos at kung gaano siya kabuti, kaya ikaw ay may confidence at assurance. Then, sabi ng verse, katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. Dito, kailangan natin maging maingat kasi minsan ginagamit ng tao ang faith na parang magic formula. Basta may faith ka, mangyayari lahat ng gusto mo. Basta strong ang faith mo, gagaling ka agad. Basta naniniwala ka, yayaman ka. Pero hindi ganito ang ibig sabihin ng Hebrews 11. Ang sinasabing inaasahan dito ay hindi lahat ng personal na listahan mo o wish list mo o mga kahilingan, mangyayari lahat yon. Of course, syempre kailangan natin ng faith kapag tayo ay nananampalataya. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng wish list mo ay ibibigay ng Diyos. Kasi may magic formula ka, pananampalataya. No. Ito ay ang pag-asa na nakaugat sa pangako ng Diyos. May pangako ang Diyos, pagtitiwalaan mo at aayon mo doon, i-align mo yung gusto mo na hinihiling sa Kanya. At hindi lang basta kung ano yung nais mo. Kung hindi, titingnan mo ano ba yung pangako niya at i-align mo doon kung ano yung hinihingi mo sa Kanya. Walang magic formula. Ang faith ay hindi pagpipilit sa Diyos na sundin ang kung ano ang gusto natin. Ang faith ay pagtitiwala sa Diyos na siya ang mas marunong kaysa sa atin. Kaya pwedeng ang sagot niya ay yes, pwedeng ang sagot niya wait, pwedeng ang sagot niya no. Pero kahit ano pa yung sagot niya, ang sasabihin ng taong may pananampalataya talaga, yung totoong pananampalataya ay, Lord, you are still good. Lord, you are still faithful. Lord, you are still enough. Kahit ano pa yung sagot mo. Kahit no pa yan. Then sabi pa, paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Napakalalim nito. Ang faith ay hindi lang assurance sa gagawin ng Diyos, kundi ikaw ay merong paninindigan din at conviction. Ang ibig sabihin, hindi mo man nakikita ang lahat. Hindi ka basta-basta tinatangay ng takot, opinion ng tao, pressure ng mundo, o tukso ng kasalanan. Kaya nga maingat tayo kasi kapag hindi natin nakikita ang sagot, gusto natin kasing gumawa ng sariling
paraan. Kapag hindi natin nakikita ang provision, natutokso tayong mandaya. Kapag hindi natin nakikita yung justice, natutokso tayong maghiganti. Kapag hindi natin nakikita ang healing, natutokso tayong maging bitter. Kapag hindi natin nakikita ang pagbabago sa family, natutokso tayong sumuko na lang, mag-give up. Pero ayon sa talata, ang faith ay paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. At kung ikaw ay may conviction at faith sa mga bagay na hindi nakikita, ano ang response ng Diyos? Sabi sa susunod na talata, kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, mula noon pa, ang kinalulugdan ng Diyos ay hindi yabang ng tao. Kinalulugdan ng Diyos ay hindi yung pagiging relihiyoso, hindi self-righteousness, kundi pagtitiwala sa Kanya. Then sa verse 3, dahil sa pananampalataya nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Ito ang foundation ng faith, kaibigan. Ang Diyos ay nagsalita at anong nangyari? Nalikha ang sanlibutan. Period. Hindi natin kailangan maintindihan yung lahat ng detalye kung paano nangyari yung creation, pero kailangan nating maniwala na hindi aksidente na sumulpot ang napakaraming galaxy, bituin, planeta, bundok, dagat, halaman, hayop at buhay. Hindi aksidente ang order ng universe. Hindi aksidente ang hangin na hinihinga natin. Hindi aksidente ang araw na nagbibigay liwanag. Hindi aksidente ang puso mong tumitibok hanggang ngayon. Hindi aksidente ang buhay. Ang sinasabi ng Hebrews 11:3, ang nakikita natin ngayon ay nanggaling sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. God spoke and creation obeyed. Ang Diyos ay hindi nangailangan ng raw materials para makalikha. Hindi siya naghanap ng suppliers. Hindi siya naghintay ng permission. Siya ay nagsalita at ang hindi nakikita ay naging nakikita sa pamamagitan ng kanyang mga creation. Kaya nga sabi sa Romans 1:20, mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala silang maidadahilan pa. Ang ibig sabihin, kung nakita na natin ang kanyang creation, ay wala tayong may dadahilan para hindi manampalataya na may Diyos. Kaibigan, hindi ko alam ang pinagdadaanan mo ngayon. Pero kung kaya ng Diyos na lumikha ng nakikita mula sa hindi nakikita, kaya rin niyang kumilos sa buhay mo kahit hindi mo pa siya nakikita. Kaya nga, let God build your faith. Kapag mas pinaniniwalaan mo ang nakikita kaysa sa sinabi ng Diyos, madaling bibigay yung puso mo, kaibigan. Kapag ang nakikita mo ay kakulangan ng pera, ang salita ng Diyos ang magpapaalala na siya ang ating provider. Kapag ang nakikita mo ay failure mo, ang salita ng Diyos ang magpapaalala na may grace ang Panginoong Jesus. Kapag ang nakikita mo ay impossible situation, ang salita ng Diyos ang magpapaalala na walang imposible sa Kanya. Kapag ang nakikita mo ay guilt, ang gospel ang magpapaalala na ang dugo ng Panginoong Hesus ay sapat. Then verse 4, sabi, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Dito makikita natin na ang totoong pananampalataya ay naaapektuhan kung paano tayo mag-worship. Naaapektuhan din kung anong binibigay natin sa Diyos. Naaapektuhan kung paano natin siya pahalagahan. Si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Ang ibig sabihin, hindi siya naging matuwid dahil impressive yung ginawa niya. Hindi siya naging matuwid dahil mas magaling siya kay Cain. No, ang emphasis ng Hebrews ay dahil sa pananampalataya sa Diyos. Ang ibig sabihin, ang pananampalataya ni Abel ay buhay na buhay dahil nakikita ito sa kanyang worship sa Diyos. Kaya nga, paalala din ito sa atin kasi pwedeng religious ang tao pero walang faith. Pwedeng may offering pero walang surrender ng sarili ng buong buo. Pwedeng nasa church pero ang puso malayo sa Diyos. Pwedeng nagbibigay sa Diyos gaya ni Cain pero hindi nagtitiwala.
Kaibigan, God is not impressed by religious appearance, pero wala namang faith. Ang gusto ng Diyos ay pusong nagtitiwala sa Kanya. Bakit? Kasi hindi natin siya mapiplease kung hindi tayo nananampalataya. Tingnan mo, sabi sa verse 5, dahil sa pananampalataya si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. At sa verse 6, tingnan mo, ang sabi, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Bakit? Kaya hindi pwedeng malugod ng Diyos sa isang taong hindi nagpapakita ng pananampalataya. Kasi ang pananampalataya lang ang daan para makalapit tayo sa Diyos. Hindi tayo lumalapit sa Diyos dahil ang resume natin, ang daming mga accomplishments at mabubuting nagawa natin. Hindi tayo lumalapit dala yung self-righteousness natin, kundi lumalapit tayo dahil naniniwala tayo na may Diyos at siya ang nagbibigay gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Pansinin ninyo, ang faith dito ay hindi lang naniniwala akong may Diyos. No, hindi lang yon. Maraming tao naniniwala na may Diyos pero hindi naman lumalapit sa Diyos. Maraming tao naniniwala na may Diyos pero ayaw namang magpasakop sa Diyos. Kaya nga, ang faith na kinalulugdan ng Diyos ay faith na lumalapit, faith that seeks Him, faith that says, Lord, I need you. Faith that says, Lord, hindi ko kaya iligtas ang sarili ko. Lord, kahit hindi ko makita ang lahat, I will seek you. Yun ang pananampalataya kahit hindi nakikita. Maaaring sinasabi mo, may doubt ka ngayon. Pero kaibigan, mas magandang tanong ay, lumalapit ka pa ba sa Kanya? Kasi kung totoong hahanapin mo siya, kaibigan, siya ay magpapakilala sa iyo at doon lalago ang iyong faith. Then verse 7, dahil sa pananampalataya pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Ang ibig sabihin, hindi pa siya nakakita ng baha, hindi pa siya nakakita ng ulan, pero pinapagawa na siya ng Diyos ng barko. Kaya nga, tingnan mo, narinig niya yung warning ng Diyos at pinakinggan niya ito. At dahil naniwala siya, gumawa siya ng malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Kaibigan, faith hears God. Faith believes God. Faith responds to God. Pero may warning din dito. Sabi sa pamamagitan nito ay nahatulan ang sanlibutan. Ibig sabihin, ang faith ni Noah ay naging testimony laban sa mga hindi nagpapakita ng pananampalataya. Habang nagtatayo siya ng ark o yung arko, ay parang sinasabi niya sa kanila na maniwala kayo, totoo ang Diyos. Ito nga, sumusunod ako sa Kanya. Kaya lang, hindi sila nanampalataya hanggang dumating ang judgment ng Diyos. Nalunod silang lahat at namatay maliban kay Noah at sa kanyang pamilya. Kaibigan, ang talatang ito ay nagpapakita ng pagmamahal and at the same time, babala o warning. Kapag tinatawag tayo ni Lord to repent, hindi yun para saktan tayo, kundi para iligtas tayo. Kapag sinasabi niya, umalis ka sa kasalanan, hindi dahil gusto niya sirain ang saya mo o yung kaligayahan mo, kundi alam niya na kasalanan ang sisira sa iyo. Kapag sinasabi niya na lumapit ka sa Panginoong Hesus, hindi dahil gusto niyang kontrolin ka, kundi si Kristo lang talaga ang daan upang ikaw ay maligtas. Kaibigan, believe what you cannot yet see. Believe God's promise. Believe God's warning, believe God's gospel. Hindi mo man nakikita ang judgment ngayon, pero totoo ang salita ng Diyos. Hindi mo man nakikita ang langit ngayon, totoo ang promise ng Diyos. Kung mananampalataya ka sa Panginoong Hesus, makakasama mo ang Diyos sa langit. Hindi mo man nakikita ang full forgiveness mo. Physically, kung ikaw ay nakay Kristo na, marirealize mo totoo ang grace ng Diyos. Sabi ni Agustin, faith is to believe what you do not see. The reward of this faith is to see what you believe. Grabe, no? Kaibigan, let God build your faith. Ang nakikita mo ngayon ay hindi final. Ang feelings mo ngayon ay hindi final. Ang delay mo ngayon ay hindi final. Ang salita ng Diyos ang final. At ang pinakamalaking proof ng pagmamahal niya ay ang Panginoong Hesus. Namatay siya sa krus para sa kasalanan natin at nabuhay muli. Yun ang pinakamalaking proof na mahal ka ng Diyos. So, paano natin papalaguin ang ating pananampalataya? Una,
Believe what you cannot yet see. Pangalawa, obey even when the road is unclear. Pakinggan natin yung salita ng Diyos. Hebrews 11:8. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya. Gayon din sina Isaac at Jacob na tumanggap ng ganoon ding pangako. Sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Kaibigan, ang bigat ng verse 8 sabi, dahil sa pananampalataya sumunod si Abraham. Hindi sinabi, dahil malinaw ang lahat at kumpleto ang detalye ng mga mangyayari, yung mga susunod na mangyayari, kaya sumunod si Abraham. No, hindi sinabi, dahil wala siyang takot, sumunod si Abraham. No. Ang sabi, dahil sa pananampalataya, kaya siya sumunod. Ang ibig sabihin, ang pagsunod natin sa Diyos ay ebidensya kung nananampalataya tayo talaga sa Kanya o hindi. Ibig sabihin, ang obedience ni Abraham ay hindi nakasalalay sa ganda ng dadaanan niya. Planado kasi ang lahat, walang problema, smooth ang buhay. No. Kahit hindi niya pa alam ang pupuntahan, ay sumunod siya sa Diyos. Bakit? Kasi nananampalataya siya na ang Diyos ay mabuti. Sa kabaligtaran, at hindi ka nananampalataya na yung pinapagawa niya sa iyo ay para din naman sa iyong kabutihan, hindi ka susunod. At pansinin ninyo, yung next phrase, nang siya'y utusan ng Diyos, hindi ito reckless decision ni Abraham. Hindi rin niya inisip na option lang ang pinapagawa ng Diyos sa kanya. No, alam niya na ito ay utos o command ng Diyos at malinaw para sa kanya na ang nag-uutos sa kanya ay ang Creator natin. Kaibigan, may pagkakataon ba na parang ang tingin mo sa kalooban ng Diyos at calling niya sa iyo ay isang option lang na pwede mo sundin at pwede ding hindi gawin? Kaibigan, alalahanin mo na ito ay utos o command at ang nag-uutos ay ang ating Creator. Kaya kung gusto mo ipakita ang iyong pananampalataya sa Kanya upang malugod siya, ay sumunod ka at pag ginagawa mo ito, ay ikaw din ang mabibless. Sa case ni Abraham, anong utos? Sabi, upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Ang ganda nito. Ang sabi, lupaing ipinangako sa kanya. Ang ibig sabihin, may promise. Hindi lang command. Ang ibig sabihin, kung uutusan ka man ng Diyos, sisiguraduhin ng Diyos na may kasama itong pangako. Command plus promise. Sasamahan ka niya, tutulungan ka niya, iingatan ka niya, magpo-provide siya sa iyo, at iba pa. Yun ang pananampalatayanan mo. Now, pansinin natin, may ipinangako kay Abraham pero hindi niya pa alam kung ano ito. Saan ba ito at ano ba ang nag-aantay sa kanya doon. Pero tingnan mo kung anong ginawa niya. Dahil meron siyang pananampalataya sa Diyos, sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nakakalungkot kasi tayo, gusto natin malinaw muna. Lord, susunod ako pero paki-explain muna. Lord, magpapatawad ako pero siguraduhin mo muna na magbabago siya. Ha? Lord, magsiserve ako pero siguraduhin mo muna na hindi ako masasaktan o hindi ako mapapagod masyado. Lord, magbibigay ako pero siguraduhin mo muna na ibabalik mo yung pera ko. Ha? Lord, mag-o-obey ako pero ipakita mo muna kung ano ang mangyayari sa future ko. Kaibigan, walk by faith and not by sight. Let God build your faith. Kaibigan, kahit malabo pa o hindi mo pa nakikita ang buong daanan, ay humakbang ka lang, step by step na kasabay ng Panginoong Yesus. Huwag ka magmadali, huwag ka magpaiwan, kundi sunod ka lang sa Kanya at ikaw ay mapapabuti. Kuya Mike, ayun ba sabihin nito? Susunod na lang ako kahit wala akong wisdom o planning. Hindi. Faith is not carelessness. Faith is not laziness. Faith is not refusing wisdom. In fact, sabi sa 1 Thessalonians 5:21, suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. So, ang pananampalataya ay hindi padalos-dalos o reckless, kundi maingat na paghahanda. Tandaan mo ito, may difference ang wise preparation at disobedient delay. May mga tao na hindi talaga naghahanap ng wisdom. Ginagamit lang kasi nila yung salitang kailangan ko muna ng clarity, kailangan ko muna kasi maintindihan yung lahat bago ako sumunod. Pero sa totoo lang, ayaw naman talaga nila sumunod. Kaya minsan ang issue, alam mo, hindi lack of information. Ang issue ay lack of surrender. Alam na natin kailangan mag-repent pero naghihintay pa tayo ng sign. Alam na natin kailangan mag-apologize pero naghihintay pa tayo ng perfect timing. Alam na
na natin kailangan bumalik sa Diyos, pero sinasabi natin kapag ready na ako. Alam na natin kailangan iwanan na yung kasalanan, pero gusto pa natin ng explanation kung paano magiging okay ang buhay natin kapag binitawan natin yung kasalanan na yan. Ibigan, tandaan mo ito. Delayed obedience is disobedience. Kaya nga, obey even when the road is unclear. Then sa verse 9, dahil din sa kanyang pananampalataya, siya ay nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Alam mo, ang amazing kay Abraham. Nakarating siya sa lupang pangako pero hindi naman agad naging komportable ang buhay niya na parang nakatira sa isang mansyon. No. Sabi, nanirahan siyang dayuhan at ang tirahan niya ay tolda o tent. Kaibigan, ako gusto ko mag-camping pero ayoko subukang matulog sa tent kasi hindi ako komportable. Pero tingnan mo, ito yung sabi, dito si Abraham ay nanirahan sa tent. Mga kapatid, ito yung reality ng faith journey natin. Minsan, susunod ka kay Lord pero hindi ibig sabihin meron kang immediate, convenient, and comfort. Pero kailangan mong magpatuloy at magtiwala. Kaya lang, maraming discouraged kasi akala natin kapag sumunod tayo kay Lord ay nasa paradise agad tayo. No, wala pa tayo sa paradise. Nandun yun sa piling ng Diyos, sa langit. Pero tingnan mo, Abraham obeyed and yet he lived in tents. He followed God and yet he still waited. He was in the promised land but still lived like a foreigner. Kaya ako sumusunod ka kay Lord ngayon. Pero parang hindi pa comfortable. Hindi ibig sabihin, mali ang pagsunod mo. Kung nagrepent ka pero may consequence ka pang inaayos, hindi ibig sabihin, iniwan ka na ni Lord o nagkamali ka sa pagsunod mo kay Lord. No. Kung bumalik ka kay God, pero may healing process pa rin, hindi ibig sabihin, walang nangyayari. Hindi ibig sabihin, mali yung desisyon mo. Kung naglilingkod ka, pero may hardship pa rin, hindi ibig sabihin, mali rin yung desisyon mo na yan, at hindi ka kinalulugdan ng Diyos. No. Kaibigan, mahal na mahal ka ng Diyos. Magtiwala ka doon. Hayaan mo na siya ang kumilos sa panahon na hindi mo nakikita yung presence niya, yung ginagawa niya sa mundo, kahit hindi mo nakikita, magtiwala ka doon. Kahit medyo malabo yung daanan mo, magtiwala ka. Ano ba yung ipinangako ng Diyos kay Abraham? At ganun na lang yung kanyang pagtitiwala. Kahit na naninirahan lang siya sa isang tent at mukhang mahirap. Basahin natin yung verse 10. Sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Wow! Ito ang sikreto ng obedience ni Abraham. Hindi lang siya tumingin sa lupa. Tumingin siya sa mas matibay na promise. Hindi lang siya tumingin sa tent, kundi umasa siya sa ibibigay ng Diyos na city o syudad. Hindi lang siya tumingin sa temporary life niya, kundi umasa siya sa Diyos na nagplano at nagtayo. Alalahanin mo ito. Abraham lived in tents but he trusted the God who builds the city. Ang tent, temporary. Ang city o lungsod, may foundation. Ang tent, madaling ilipat. Ang city, matatag. Ang tent, picture ng unfinished journey. Ang city, picture ng completed promise. At sino ang planner at saka builder? Ang Diyos mismo. Ibigan, maring napapagod ka kasi ang bigat ng kontrol. Gusto mo kontrolin yung anak mo. Gusto mong kontrolin yung asawa mo. Gusto mong kontrolin ng ministry. Gusto mong kontrolin ng future. Gusto mong kontrolin kung paano ka titignan ng tao. Gusto mong kontrolin kung kailan sasagot si Lord. Pero kaibigan, tandaan mo ito. Faith grows when control is surrendered to the God who never loses control. Alam mo, naalala ko yung story ng Finding Nemo. Si Nemo ay mahal na mahal ng kanyang tatay. Binabantayan siya, pinoprotektahan siya at ayaw niyang mapahamak si Nemo. Pero dumating ang time na hindi nakinig si Nemo. Lumampas siya sa boundary. Lumayo siya sa instruction ng kanyang tatay. At dahil doon, napahamak siya. Nakuha siya ng isang diver at napunta sa isang fish tank. Malayo sa kanyang tahanan, malayo sa kanyang tatay. At kung ikaw si Nemo, parang hopeless na. Hindi mo alam kung paano babalik. Hindi mo alam kung paano makakalabas. Hindi mo alam kung may paraan pa ba. Pero ang maganda sa story, hindi tumigil ang tatay niya. Kahit gaano kalaki yung dagat, kahit gaano kahirap ang journey, hinanap niya ang kanyang anak. His love moved him to seek and save. Ibigan, illustration lang ito pero may pinapaalala ito sa atin tungkol sa puso ng Diyos. Kapag malabo ang journey, walang katiyakan,
Minsan, akala natin, iniwan na ako ni Lord. Kapag may consequences ang disobedience natin, akala natin, ayaw na sa'yo ni Lord. Kapag napalayo tayo dahil sa kasalanan, akala natin, hindi na niya ako tatanggapin. Pero ang mabuting balita ng kaligtasan, alam mo, nagsasabi sa atin na ang ating tatay sa langit ay nagmamahal sa atin ng walang hanggan at walang kondisyon. Hindi siya passive, hindi siya walang pakialam, hindi siya tumitingin lang habang naliligaw tayo. Kaya huwag nating aalisin yung ating mata sa Panginoong Yesus. Bakit? Kasi siya yung patunay ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Imagine mo yun, binigay niya yung kahit sa isang anak niya, binigay niya sa atin para tayo maligtas, para mabalik yung relationship natin sa Kanya. Kaya kahit malabo ang daan, kaibigan, obey. Tanungin mo ito sa sarili. Kung ang Diyos ay Father na nagmahal, hindi nang iiwan at hindi nagpapabaya, ano ang next step of obedience na kailangan mong gawin ngayon? May kailangan ka bang iwan na kasalanan? May kailangan ka bang kausapin? May kailangan ka bang patawarin? May calling ba si Lord na matagal mo nang dinidelay? May command ba sa word niya na ginagawa mong option lang? Ibigan, let God build your faith. Paano? Obey even when the road is unclear. So, paano natin papalaguin yung ating pananampalataya? Una, believe what you cannot yet see. Pangalawa, obey even when the road is unclear. At pangatlo, live for the better promise. Doon sa point 1, nakita natin na ang faith ay naniniwala sa hindi pa nakikita. Sa point 2, nakita natin na ang faith ay sumusunod kahit hindi malinaw yung dadaanan. Ngayon, makikita natin na ang faith ay hindi lang nagtitiwala para makalampas sa problema, kundi ito yung faith na natututong mabuhay para sa mas mabuting pangako ng Diyos. Tuloy natin ang talata, Hebrews 11:13. Silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos. Ngunit natanaw nila yon mula sa malayo at itinuring na natanggap na nila. Kinilala nilang sila'y mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinapakilala ng mga taong nagsasalita ng ganoon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung nasa isip nila ay ang lupaing kanilang pinanggalingan, may pagkakataon pa sana silang makabalik doon. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Kaya naman hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila sapagkat sila'y ipinaghanda niya ng isang lungsod. Kaibigan, pansinin mo, ang sinabi, silang lahat ay namatay ng may pananampalataya. Ang ibig sabihin, namatay silang may faith. Hindi sinabing namatay silang nakuha nila lahat ng gusto nila. Hindi sinabing namatay silang nakita lahat ng fulfillment ng pangako ng Diyos sa lifetime nila. Hindi sinabing namatay silang komportable, mayaman, gumaling, settled, and problem-free. No. Ang sabi, namatay silang may pananampalataya. Kaya nga dito may iba yung definition natin ng successful faith. Kasi sa mundo ngayon, madalas kapag sinabing malakas ang faith mo, ibig sabihin may visible result agad. Kitang-kita yung resulta. Wow, ang lakas ng faith mo kasi gumaling ka kaagad, na-promote ka kaagad, naayos agad ang problema mo, dumating agad ang pera, dumating agad ang taong nawala, naging okay agad ang lahat. No, hindi ganun ng faith. Hindi laging ganun, ano? Yes, may pagkakataon na bibigyan tayo ng Diyos ng victories. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Kaya sa Hebrews 11, may mga taong faithful pa din kahit hindi nila nakamtan ang buong ipinangako habang sila ay nabubuhay pa sa lupa. Kaya ang faith ay hindi lang nasusukat sa kung gaano kabilis dumating yung sagot ng Diyos sa iyo. Minsan, ang faith ay nakikita sa patuloy mo na pagtitiwala habang hindi pa dumarating ang sagot. Minsan, ang faith ay hindi, Lord, I trust you because I receive it. No, minsan ang faith ay, Lord, I trust you even while I am still waiting. Then sabi ng verse, hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila yon mula sa malayo at itinuring na natanggap na nila. Ang ganda nito, hindi pa nila hawak pero natanaw na nila by faith. Hindi pa nila nararanasan in fullness pero tinanggap nila bilang totoo na sa buhay nila. Hindi pa nila nakikita ng malapitan pero pinanghawakan nila dahil ang Diyos ang nangako. Kaya ang live for the better promise ay pamumuhay na may eternal perspective. Ibig sabihin, nagtitiwala tayo na inihanda ng Diyos ay mas mabuti kaysa sa temporary comfort na inaalok ng mundo. Hindi ibig sabihin na hindi na natin pinapahalagahan ang trabaho, pamilya, bahay, health, ministry at responsibilities dito sa lupa. No. Ang ibig lang sabihin,
hindi natin ginagawa ang mga ito bilang final hope natin. Kasi kapag ginawa mong final hope ang temporary, mawawasak ka kapag nawala ito. Kapag ang final hope mo ay pera, mawawasak ka kapag bumagsak ang finances mo. Kapag ang final hope mo ay approval ng tao, mawawasak ka kapag na-reject ka. Kapag ang final hope mo ay comfort, mawawasak ka kapag dumating ang suffering. Kapag ang final hope mo ay control, mawawasak ka kapag hindi mo nahawak yung mga resulta, yung outcome. Pero kung ang Panginoong Hesus ang hope mo, may pain pa rin, pero hindi ka hopeless. May waiting time pa rin, pero hindi ka abandon. May suffering pa rin, pero hindi final. Bakit? Kasi sa susunod na buhay ay wala ng suffering at pain. May death pa rin, pero sa mga taong nasa Panginoong Hesus na mga nanampalataya, hindi na kamatayan ng ending. Kundi ang ending ay sa piling ng Diyos na buhay, magpasawalang hanggan. Kaya nga, let God build your faith. Binibuild ng Diyos ang ating faith sa pamamagitan ng pagbabago ng ating desire. Ang puso kasi natin palaging naghahangad ng mga bagay na narito sa mundo. Kaya ang Diyos, binibigyan niya tayo ng bagong direksyon. Ang direksyon na yon ay nakatuon sa langit. Nakatuon sa relasyon natin sa Kanya. Kuya Mike, iba sabihin ba nito, hindi na ako dapat mangarap dito sa lupa? Hindi na ako dapat magplano? Hindi na ako dapat magtrabaho ng mabuti? Hindi na ako dapat mag-enjoy sa blessings? Hindi. Hindi sinasabi ng Hebrews na masama ang earthly blessing. Ang sinasabi ng Hebrews, huwag mong gawing Diyos ang earthly blessings. Huwag mong gawing final home ang mundong ito. Huwag mong ipagpalit si Kristo sa bagay na mawawala rin naman. Then, sabi ng verse 13, kinilala nilang sila yung mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Wow, ito yung dahilan. Kaya hindi natin dapat gawing final home ang mundong ito kasi dayuhan lang tayo dito. Then, verse 15, kung nasa isip nila ay ang lupaing kanilang pinanggalingan, may pagkakataon pa sana silang makabalik doon. Mga kapatid, may opportunity silang bumalik. Hindi sila pinilit na magpatuloy. Pwede silang bumalik sa dati. Pwede nilang sabihin, ang hirap pala ng faith, balik na lang ako. Pwede nilang sabihin, mas familiar doon, mas komportable ako doon, mas predictable doon. Ganito rin sa atin. Ang old life, laging tatawag yan pabalik. Ang old sin, tatawag yan. Ang old comfort mo, tatawag yan sa'yo, pabalik. Ang old lust, tatawag yan. Ang old pride, tatawag yan. Yung dating buhay na walang surrender kay Lord, tatawagin ka yan ulit, pabalik. At minsan, hindi dahil walang warning, kaya bumabalik ang tao. Minsan, dahil hindi pa nagbago yung desire. Kaya ang prayer natin, hindi lang, Lord, pigilan mo akong bumalik, kundi dapat, Lord, ipakita mo sa akin na mas mabuti ka kaysa sa binabalikan ko. Ibigan, sikapin mo na lumago yung pagmamahal mo sa Diyos na mas mahal mo siya kaysa sa kahit anong bagay. Then, verse 16, ngunit ang hinahangad nila isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Ang keyword dito ay hinahangad, desire, longing. Ang ibig sabihin, alam nila mabuti ang promised land at kasaganaan nito. Kaya lang, ang puso nila ay hindi kayang isatisfy ng material na bagay ng mundo. Kasi ang hinahangad nila ay ang better promise sa susunod na buhay. Alam mo, prayer ko sa sarili ko at sa ating lahat na ang puso natin ay maghahangad ng Diyos kaysa sa ibang bagay. Yung satisfaction natin at desire natin ay makasama siya sa langit. Kaya nga, nalugod ang Diyos sa kanilang pananampalataya. Bakit? Sabi, kaya naman hindi kinahiya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila sapagkat sila'y ipinaghanda niya ng isang lungsod. Kaibigan, ang Diyos ay hindi ikinahiya na tawaging Diyos nila. Hindi dahil perfect sila, hindi dahil impressive sila sa mata ng mundo, kundi dahil sa kanilang pananampalataya na mas hinangad nila ang inihanda niya sa langit para sa kanila. Hindi doon sa karangyaan nila dito sa mundo. Mas hinangad nila na maglingkod sa Diyos at anticipate nila na meron silang bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila doon sa langit. Merong better promise. Nagtiwala sila sa kanyang pangako. Si Jeff Strucker ay isang US Army Ranger na na-deploy.
sa Mogadishu, Somalia noong October 1993. Naranasan niya ang defining moments ng buhay niya. Isa siyang sa mga sundalong pinapunta sa gitna ng Mogadishu para sa isang military operation. Sa unang pagpasok nila sa city, sila at ang marami niyang kasama ay dumaan sa matinding putukan. Hailstorm of bullets. Isang kasama nila ang nabaril at namatay habang lumalabas sila sa city. Ang sasakyan nila ay puno ng dugo ng kanilang patay at sugatang mga kasama. Dito na niya naramdaman ang matinding takot. Then lumala pa ang balita, may helicopter na bumagsak. Tapos, inutusan silang bumalik sa gitna ng labanan. Pero, paano sila babalik? Yung sasakyan nila ay puno ng dugo. Sabi sa story, ginugol ni Strucker ang 30 to 45 minutes sa paglilinis ng sasakyan nila. Habang naglilinis siya ng dugo, nagsimula siya makipag-usap sa Diyos. Sabi niya, I began to talk to the Lord. I thought I was going to die. At habang lumalaki yung takot niya, una niyang prayer ay protection. Natural lang yon. Lord, protect me. Sino ba naman ang hindi magpipray nun? Pero habang nagpipray siya, nagbago yung prayer niya. Sabi niya, hindi niya makakalimutan. May scene na pumasok sa isip niya ang Panginoong Hesus sa Garden of Gethsemane. Nakita niya si Lord na alam na ni Lord na siya ay mamamatay na. Pero sinabi niya, not my will but yours be done. At doon, alam mo, nagbago ang prayer ni Jeff Strucker. Sabi niya, if I die tonight, that's fine as long as your will is done. Kaibigan, ito ang live for the better promise. Hindi ito death wish. Hindi ito pagiging reckless. Kundi ito ay surrender. Ito ay faith na nagsasabing, Lord, ang buhay ko ay nasa kamay mo. Kung mabuhay man ako, sa'yo ako. Kung mamatay ako, sa'yo pa rin ako. Ang will mo, ang mas mahalaga kaysa sa control ko. Sabi ni Strucker, first time sa buhay niya na kahit Christian na siya, sa edad na 13, ngayon pa lang niya na masasabi na, Lord, handa na akong mamatay. Not my will, but yours. Then, naramdaman niya na ang Diyos ay nangusap sa kanyang isip at puso. Sabi niya, I've been protecting you every day of your life. Bagamat hindi sinabi ng Diyos na mabubuhay ka ngayon, ay nagtiwala pa din siya sa Diyos. Alam mo, na-realize ko, minsan gusto natin assurance na hindi ka masasaktan, magtatagumpay ka. Pero ang mas malalim na assurance, alam mo kung ano? Nasa kamay ka ng Diyos. Minsan gusto natin marinig, hindi ka matatalo. Pero ang mas malalim na promise, alam mo sabi niya, hindi ka iiwan ni Kristo. Minsan gusto natin sabihin ni Lord, lahat mangyayari ayon sa plano mo. Pero ang mas malalim na faith, alam mo, nagsasabi, Lord, kahit hindi ko plano, basta will mo yan, mangyari nawa sa aking buhay. Pagbalik ni Strucker at ng kanyang mga kasama sa field of fire, lumaban siya with God-given courage. Later, he was awarded the Bronze Star Medal with V for Valor. Sinabi niya, later he was awarded the Bronze Star Medal with V for Valor. Sinabi niya, I fought differently that night than everybody else because of my faith. At sabi niya, binigyan siya ng Diyos na supernatural peace sa gitna ng putukan, labanan at ambush na halos magpatalsik sa kanilang sasakyan palabas ng daan. Kapatid, hindi nawala ang bullets, hindi nawala ang danger, hindi naging safe yung environment, pero merong peace. Bakit? Kasi ang faith niya hindi nakatayo sa kawalan ng panganib, kundi nakatayo ito sa sovereignty ng Diyos. Alam niya na ang Diyos ang may control. Sinabi niya na nagsimula niyang maintindihan ang omnipotent power ng Diyos, na ang Diyos ay may control kahit sa gitna ng chaos. Now, mag-ingat tayo. Hindi ibig sabihin nito na every tragedy ay madaling ipaliwanag. Hindi ibig sabihin na hindi tayo iiyak kapag may namatay. Hindi ibig sabihin na pain is small. Hindi. Pero ang faith ay nagsasabi, even when I do not understand everything, God is still God. Even when I cannot control the outcome, my life is still in His hands. At dito natin makikita yung connection sa Hebrews 11. Ang mga saints sa Hebrews did not receive everything in their lifetime. Pero hindi sila natalo. Bakit? Kasi may better promise silang pinangahawakan. Si Abraham nakatira sa tolda, pero ang tinitignan niya ay ang lungsod na itatayo ng Diyos. Si Strucker nasa gitna ng battlefield, pero ang puso niya nakasandal sa Diyos na may hawak ng buhay at kamatayan. Magkaiba ang sitwasyon nila, pero pareho ang direksyon ng faith nila. Hindi sa temporary na bagay, kundi sa eternal na Diyos. Mga kapatid, may moments sa buhay natin na defining moments of faith. Hindi man battlefield, pero may battlefield sa loob ng puso. May battlefield sa hospital room. May battlefield sa marriage.
may battlefield sa finances, may battlefield sa business, may battlefield sa ministry, may battlefield kapag tinutokso kang bumalik sa dati, may battlefield kapag may fear ka, may battlefield kapag may kasalanan kang tinatago, may battlefield kapag kailangan mong piliin kung susunod ka kay Lord o susunod ka sa comfort mo. At sa defining moment na iyon, ang tanong, ano ang mas mahalaga sa iyo? Control o ang Panginoong Yesus? Comfort o Christ? Old life o better promise? Sariling will o will ni God? Maring hindi ka pa nakakasigurado na meron kang better promise. Hindi ka nakakasigurado kung saan ka pupunta matapos ka mawala dito sa mundo na ito. Kaibigan, ng Panginoong Yesus ang tanging daan sa langit kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manampalataya ka sa Kanya na Siya ang nagbayad ng lahat mong kasalanan sa krus at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan na hindi nakasalalay sa iyong performance. Kaya kung gusto mong bumalik sa piling ng Diyos, ay ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na Ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga, ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako na lumago din sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kaibigan, kung ito ay pinanalangin mo ng may pananampalataya sa Panginoong Yesus, ay naging kabilang ka na sa anak ng Diyos. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, comment, accept para maipag-pray namin ang iyong spiritual growth. Kung na-bless ka, please subscribe at i-share ito sa mga nangangailangan ng pag-asa. Para naman sa gustong mas makilala pa ang Diyos, comment, join para makasali sa ating mission group. Salamat sa ating mga supporters. Kung nais mong maging financial partner sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, nasa description ang giving link o mag-comment ka lang ng partner at isisend namin ito sa iyo. Palaguin mo ang iyong pananampalataya sa Diyos. Paano? Believe what you cannot yet see. Pangalawa, obey even when the road is unclear. Pangatlo, live for the better promise. At habang ginagawa mo ito, ay kalulugdan ka ng Diyos dahil sa iyong pananampalataya. God bless.